On air na po tayo. Magandang umaga mga ka-vibes! Kayo ay nakatutok ngayon sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama nyo ang inyong lingkod pansamantala, Kiko Barako. At kasama nyo rin sa ating sa kabilang linya, sina DJ Joey Boy at DJ Noel. Kami po ang maghahatid sa inyo ng mga pinakabagong balita, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express. Oras natin na 40 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa mga ulo ng balita, Super Typhoon Uwan humina na sa typhoon category. PBBM nagdeklara ng isang taong state of national calamity. 5 dam sa Luzon nagpakawala ng tubig dahil sa Super Typhoon Uwan. Mahigit 3,000 pamilya lumikas sa Isabela habang hinahagupit ng Super Typhoon Uwan ang Hilagang Luzon. Batangas City Government pinahihintulutan na ang balik operasyon ng negosyo ngayong Lunes. Wellness Center sa Bacoor hinold up ng 4 lady owners sugatan matapos pumalag. Hire a ride driver hinold up ng pasahero, suspect arestado sa Imus. 3 buwang palugit sa bayaran ng emergency loan ipinatupad ng GSIS. At presyo ng diesel at kerosene inaasahang tataas, rollback sa gasolina posible. At para naman sa detalye ng balita, Super Typhoon Uwan humina na sa typhoon category. Para naman sa balita, sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. Kiko, humina na nga sa typhoon category ang dating Super Typhoon Uwan matapos tumama sa lupa. Ayon yan sa ulat ng Pag-asa kaninang alas 2 ng umaga. Taglay nito ang pinakamalakas na hanging aabot sa 165 km kada oras malapit sa gitna at bugso na hanggang 275 km per hour habang kumikilos patungong Hilagang Kanluran sa bilis na 30 km per hour. Inaasahan na labas ito ngayong umaga sa baybayin ng La Union at mananatiling malakas habang tumatawid sa West Philippine Sea hanggang bukas, Nobyembre 11. Mula ngayon hanggang bukas, Kiko, dahan-dahan itong liliko pahilaga habang nanatili sa typhoon category. Pansamantala itong lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Marquez at muling papasok sa Huwebes bago tuluyang humina bilang remnant low malapit sa Ryukyu Islands. Pinapasok din ng publiko na manatiling alerto, iwasan ang mga mabababang lugar at patuloy na subaybayan ang mga abiso ng Pag-asa at lokal na Disaster Risk Reduction Management Officer. Para sa ito si DJ Joey Boy, TV 99.9, your good vibes. Maraming salamat DJ Joey Boy. Presidente Marcos nagdeklara ng isang taong state of national calamity. Para naman sa detalye ng balita, DJ Noel, ibalita mo. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang taong state of national calamity matapos ang pinsalang iniwan ni Bagyong Tino at bilang paghahanda sa pananalasa ng Bagyong Uwan na patuloy na dumadaan sa Luzon. Batay sa Proclamation number 155, epektibo ang deklarasyon mula Nobyembre 7 at saklaw ang lahat ng natural calamities sa loob ng isang taon, maliban kung ito ay maagang babawiin ng Pangulo.
Layo nitong pabilisin ang rescue, relief at rehabilitation efforts ng pamahalaan at mga pribadong sektor, gayon din ang pagtanggap ng international humanitarian aid. Kasama na rin dito ang price freeze sa mga pangunahing bilihin, no interest calamity loans at pag-iwas sa overpricing o hoarding ng produkto, gamot at petrolyo. Ayon sa NDRRMC, umabot na sa 224 ang nasawi dahil sa Bagyong Tino. Karamihan mula sa Cebu, habang libo-libong pamilya ang naapektuhan sa 8 rehiyon. Pinatitiyak ni Marcos sa mga ahensya ng gobyerno ang tuloy-tuloy na disaster response at post-recovery efforts upang maibalik sa normal ang kabuhayan ng mga apektadong komunidad. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, Your Good Vibes. Maraming salamat DJ Noel. At para naman sa ibang balita, 5 dam sa Luzon nagpakawala ng tubig dahil sa Super Typhoon Uwan. Nagpakawala ng tubig ang 5 dam sa Luzon dahil sa patuloy na malakas na ulan na dala ng Typhoon Uwan. Ayon sa ulat, nagbukas ng tig-3 gate ang Angat Dam at Ipo Dam na may taas na 4 at 3 metro at naglabas ng 462 at 406.09 cubic meter per seconds ng tubig. Kasabay nito, pinaigting ang discharge ng Ambuklaw, Binga at Magat Dam upang maiwasan ang pag-apaw. Ayon sa Pag-asa Hydrometeorology Division, patuloy na magdadala ng malakas ng pag-ulan ng bagyo habang tumatawid sa Central at Northern Luzon kung saan matatagpuan ang pangunahing dam ng bansa. At para naman sa iba pang balita, mahigit 3,000 pamilya lumikas habang hinahagupit ng Super Typhoon ang Isabela at Hilagang Luzon. Para naman sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok! GV Balita Express. Mahigit 3,400 pamilya o katumbas ng mahigit 10,000 individual ang lumikas sa iba't ibang bayan ng Isabela habang patuloy ang malalakas na pag-ulan at hanging dulot ng Super Typhoon Uwan. Ayon yan sa Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO. Sa barangay na Wag sa Agustin, nakitang pinahikas ang mga nakatira malapit sa sapa matapos tumaas ang tubig. Ayon kay local DRRML officer Colleen Hans Petrola, ilan ay tumuloy sa mga kamag-anak sa ilalim ng Adopt a Neighbor Scheme. Nagpaalala naman ng DILG sa mga lokal na pamahalaan na ipatupad ang forced evacuation kung may banta sa buhay at ipaliwanag sa mga estudyante na ito ay para sa kanilang kaligtasan. Samantala sa bayan naman ng Etxage, pinili ng ilang pamilya na palakasin na lamang ang kanilang mga bahay habang pinaalalahanan ng mga opisyal ang mga nakatira malapit sa Gupa Bridge na manatiling alerto. Ayon sa NIA Maris, 3 gate ng Magat Dam ang kabukas pa rin para sa preemptive water release. Patuloy na binabantayan ng authority ang antas ng tubig at pinaalalahanan ng publiko na maging handa sa posibleng pagbaha. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Maraming salamat DJ Joey Boy. At ito naman para sa ibang balita ulit. Batangas City Government pinahihintulutan na ang balik operasyon ng negosyo ngayong Lunes. Para naman sa detalye ng balita, DJ Noel, pasok! GV Balita Express. Kiko, pinahihintulutan na ng lokal na pamahalaan ng Batangas City ang muling pagbubukas ng lahat ng business establishments, malls, supermarkets at mga pamilihan ngayong araw. Ito'y matapos ang pansamantalang pagpapasara nitong linggo bilang pag-iingat sa pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Noong Sabado ng gabi, nag-anunsyo ang pamahalaan ng mahigpit na pagsasara ng mga stalls maliban sa mga pharmacy at convenience stores. Dahil sa malakas na ulan, kinansela rin ang mga biyahe sa Grand Terminal bandang alas 5 ng hapon kahapon. Sa kasagsagan ng bagyo, ilang barangay sa lungsod ang nawalan ng tubig, kuryente at internet connection. Pinapayuhan ang mga residente na manatiling alerto at makinig sa mga opisyal na abiso mula sa PIO Batangas City at Pag-asa. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, Your Good Vibes. Maraming salamat DJ Noel. At ito naman, Wellness Center sa Bacoor, hinold up ng 4 lady owner sugatan matapos pumalag.
Sugatan ang may-ari ng isang wellness center matapos hampasin ng replika ng baril at helmet ng isa sa 4 na armadong lalaking nanloob sa kanyang establishmento sa Barangay Mambong 2, Bacoor City, Kamakalawa ng gabi. Ayon sa ulat ng pulisya, bandang alas 7:30 ng gabi nang pasukin ng 4 na suspect sakay ng 2 motorsiklo ang Beauty Chimizi Wellness Center. 2 sa kanila ang pumasok, naglabas ng maikling baril at agad na nagdeklara ng hold up. Nang mapansin ng may-ari na si alias Leia, 37 anyos, na replika lamang ang baril, dinampot niya ang isang matulis na bagay at sinaksak sa hita ang isa sa mga suspect. Gumanti naman ang mga ito at hinampas siya sa ulo. Tinangay ng mga suspect ang bag ng customer at iba pang mamahaling gamit sa loob ng wellness center na tinatayang aabot sa 100,000 o 150,000 ang halaga bago tumakas. Kinilala ang 2 sa mga suspect sa alias na Nico at Renz habang patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. At para naman sa iba pang balita, hire a ride driver, hinold up ng pasahero. Suspect arestado sa Imus. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. Kiko, arestado nga ang isang lalaki matapos hold upin ang sinakyang motorcycle for hire driver sa barangay Tanzang Luma 1, Imus City, Kamakalawa ng madaling araw. Kinilala ng pulisya ang suspect sa alias na John, 25 anyos, residente ng Parañaque City, na naaresto sa follow-up operation ng Imus Police sa pangunguna ni Cavite Provincial Director Colonel Ariel Red. Batay sa ulat, bandang alas 4:11 ng madaling araw, nag-book ang suspect sa rider na si Tony, 49 anyos, sa Mariñas City patungong Moonwalk, Las Piñas. Doon, nagpahatid muli ang suspect pabalik ng Imus matapos sabihing hindi dumating ang kamiting nito. Habang nasa biyahe, tinutukan ng baril ng suspect ang biktima at nagdeklara ng hold up. Pilit nitong inagaw ang motorsiklo, ngunit mabilis na hinablot ni Tony ang susi at tumakbo. Tinangay ng suspect ang cellphone ng biktima bago tumakas sakay ang jeep. Sa mabilis na operasyon ng pulis, nasukol ang suspect matapos ulan. Na-recover mula sa kanya ang cellphone ng biktima at isang kalibre 38 revolver na kargad ng bala. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. Maraming salamat DJ Joey Boy. At para naman sa iba pang balita, 3 buwang palugit sa bayaran ng emergency loan ipinatupad ng GSIS. Para bigyan tayo ng ulat sa balitang yan, DJ Noel, ibalita mo. GV Balita Express. Ipinatupad ng Government Service Insurance System o GSIS ang 3 buwang moratorium o palugit sa pagbabayad ng emergency loans para sa mga miyembro at pensioner na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, kabilang ang Super Typhoon Uwan. Ayon sa GSIS, layunin nitong magbigay ginhawa sa mga pamilyang kasalukuyang bumabangon mula sa pinsala ng kalamidad. Sa ilalim ng polisiya, hindi sisingilin ng 3 buwan ang mga may utang upang mabigyan sila ng panahon na makarecover. Ang mga pautang na inilabas mula November 2025 hanggang February 2026 ay magkakaroon ng unang bayad mula Abril hanggang Agosto sa 2026. Depende sa petsa ng paglabas ng loan. Para sa detalye mga ka-vibes, maaaring bisitahin ang GSIS website o pinakamalapit na sangay nito. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, your good vibes. Maraming salamat DJ Noel. At ito pa, iba pang balita, presyo ng diesel at kerosene inaasahang tataas. Rollback sa gasolina, posible. Nagbabala ang Department of Energy na posibleng tumaas ng humigit kumulang 30 centavos kada litro ang presyo ng diesel at 35 centavos kada litro ang kerosene ngayong linggo. Habang inaasahang bababa naman ng 35 centavos kada litro ang gasolina. Bagamat maaaring hindi maramdaman ng rollback dahil sa mga operating costs ng mga kumpanya ng langis. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rodela Romero,
ang galaw ng presyo ay bunsod ng pagtaas ng global oil prices. Ipinaalala niya rin na dahil sa deklarasyon ng State of National Calamity, otomatikong pinatutupad ang price freeze ng kerosene at liquefied petroleum gas o LPG sa loob ng 15 araw sa mga apektadong lugar. Pinapayuhan ng mga motorista at negosyante na planuhin ang kanilang pagbili ng fuel at bantayan ang opisyal na abiso mula sa DOE ngayong Lunes para sa eksaktong presyo. Mahalaga ring maging maingat sa pag-imbak ng gasolina at sumunod sa mga safety regulations para maiwasan ang sunog o aksidente. At yan na ang mga ulo at mga panibagong balita na aming ihahatid. Makakasama natin na DJ Joey Boy at DJ Noel at kasama niyo po ang inyong lingkod, Kiko Barraco. Manatiling nakatutok ka vibes para ikaw ay manatiling GV informed, GV aware, and GV updated. Dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, your Good Vibes. Magandang umaga po sa mga ka-vibes natin. Maraming salamat po sa pagtutok dito sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. So, ako po yung pansamantalan yung makakasama ngayong linggo para sa Good Vibes Morning. Maraming salamat po mga ka-vibes sa pagtutok sa ating GV Balita Express. Muli nakasama niyo po ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban Kiko Barraco. Maraming salamat po mga ka-vibes. Ingat po kayo at sa mga sa mga nakakaramdam po ng pag-ulan gawa po ng Typhoon Uwan, no? Humina na po siya sa typhoon category at ingat po kayong lahat, no? We will keep you informed sa lahat po ng bibigyan ko kayo ng GV 99.9 ng iba't ibang update sa lagay ng panahon natin. May kinalaman pa rin kay Typhoon Uwan. Maraming salamat po ka-vibes. See you po again tomorrow.